Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Andito naman po muli ang inyong lingkod, Sil TV Page muli nagbabalik. At muli po tayo magre-reaction. Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo sa Team Kalingap at Team Rise Above International. Ayan. At sa akin po mga kasamahan, Banat Bagsik, Malu de Los Santos, Hayat Zamora, Ermagalo Mix Vlog, Selena Barbosa Official, Bupil Vlogs, at Ma'am Pixelixie at ang inyong pong lingkod, Sil TV Page. Ayan. So, baka may nalimutan ako. Do'n sa aking mga hindi nabanggit diyan, huwag kayong magtampo at, gano'n talaga ang lola niyo, may amni na, may amni. So ayun, tuloy na po tayo at, meron lang akong konting mensahe sa aking mga manonood 'no, doon sa nagko-comment na sabi ninyo, ah may nag-comment kasi na para daw sobrang bilis ng ating pananalita at, parang Armalite ang ating bunganga 'no. So mga guys, ito po yung ating normal, ito po yung ating normal 'no, na boses. So ito yung ating normal na pagsasalita. Malumanay po kaya yung manonood ay aantukin 'no. Nga lang po tayo ay hindi naka-live at tayo po ay upload lamang kaya inilalagay po natin sa speed, 'no? Naka 3 times po 'yon, yung voice natin doon kaya po tayo ay parang mabilis magsalita, 'no? Kasi po kung normal lang na boses natin at, hindi naman live, ay aantukin po yung mga manonood, maiinip 'no? No, ako nga minsan naiinip din. So, inilalagay po natin sa speed 'no? So, ito na yung ating, speed 'no? Oh, ito. Ito yung ating original na pagsasalita at ilalagay natin sa speed 'no? So, ito po yung speed. Ito po yung nilagyan natin ng, times 3 para tayo ay mapadali at mapabilis ang ating, video 'no? Kasi, nakakantok po 'pag, gano'n yung ating boses, yung naunang boses na talaga namang napakabagal kumbaga. So, ito tuloy na tayo, hindi na tayo panligo-ligo at hindi na tayo magpatumpik-tumpik. Sino ating rereaksyonan? Walang iba kundi ang mga kulto nitong mga ito. Mukha na silang kulto. Bakit ko nasabing mga mukha ng kulto? Ay hindi na magkamayaw po. Araw-araw ay may po silang paninira doon kay Beyonce. Sabi ko nga kahapon, titigilan na mukhang mag-ano muna tayo kay Beyonce at sa iba naman. Pero pagka ganito naman po araw-araw ang ating nakikita at ganito ang ating nakikita sa kanilang mga post na talagang niyuyurakan, no? Niyuyurakan nila, sinisiraan nila si Beyonce. Ang tanong ko lang dito sa mga ilabis na to, ha? Nagmumukha na kayong kulto. Daig nyo pa yung mga kampo ni Satanas diyan sa lagi nyong post at araw-araw ay kayo ay naninira diyan sa inyong Facebook page, no? Naninira kayo. Bakit hindi ko masabing manira? Hanggang sa mga paa, no? Mga paa ni Beyonce. Uunahin natin yung paa, no? Bago tayo dumako doon sa ano. Ang mga guys, nakapost po ito sa kanilang at meron pong nag-send sa akin. Ito po yung itsura ni Beyonce daw. At ito yung paa, no? Na nilalait-lait nila na mukha raw pinitpit na luya at napakadungis daw, no? Ayan po si Beyonce. Ayan. Yung picture na yan, na siguro ito'y unang ano pa lang, unang ano siguro ni Beyonce, yung unang pagbablog at ganyan pa po yung kanyang kasuotan, wala pa siyang, kumbaga wala pang kaporma-porma. Dalagang Pilipinas, sabi nga. So dito, nilait nila yung paa na yan, na para daw pinitpit na luya. At dito yata ay may mga sugat-sugat pa siya sa paa, no? Bakit po hindi magkakaganito? Ipapaliwanag ko lang dito sa mga kultores na to. Bakit hindi dito magkakaganito yung paa ni Beyonce nung unang vlog? Di ba nga mahirap sila? Isang maralitang pamilya, isang dukhang pamilya. Hindi po sila mayaman, hindi sila nakastira sa subdivision, wala silang sasakyan, at wala silang yaya, wala silang hardinero, at walang lahat. Ang meron sila, payak na pamumuhay at simpleng pamumuhay. Buhay mahirap. Naiintindihan nyo ba, ilabers? Wala ba kayong mga utak? Wala ba kayong mga utak? Paano magiging isang celebrity ang paa nito na siya ay nakatira? Paano siya magkakaroon ng ano? Anong ini-expect ninyo sa pagbablog ni Kalinga Prab? Ha? Kagaya ng Beyonce ninyo? Ng Erika ninyo? Kagaya ng Erika ninyo? Ha? Yung Erika kasi nyo, bago na i-vlog ng Kalingap, mga tsunga, mga pulpol, bago na i-vlog ng Kalingap, ay mayroon ng unang nag-vlog sa kanya. At ito ay hustler na, bihasa na, humarap sa camera, bihasa na, mag-ayos sa sarili, dahil hustler na nga. Naintindihan nyo? Hindi kayo makakaano dyan, dahil kilala siya ni John Vlog. No? Hindi ni John A po, ni John Vlog, yung John Vlog, yung unang nag-vlog sa kanya. At sinabi nga ni John na bihasa itong Erika ninyo at itong May ninyo sa mga gawain ganyan. So, ibig sabihin, bihasa na silang mang-uto, no? Mang-loko, no? Kumbaga,
mag ano sa mga sponsor para lang magkapera. Bihasang-bihasa na. Eh itong si Beyonce, unang vlog nila Kalinga Prab, natural. Parang wala lang. Hindi lang siya nag-ayos. Kasi nga mahirap lang sila eh. Iba-vlog ba yan ng Kalinga po? Yan ba isang milyonarya? Mga impacto kayo? Mga impacta kayo? No? Nakakapikon kayo eh. No? Nakakapikon kayo. Tapos ito, no? Sa hindi kayo magkamayaw na talagang sirain itong si Beyonce. No? Ito, may inedit pa kayong picture dito or hindi man ito inedit sa isang ano na ito si Beyonce ay nasa harap ng mga lanang lamesa at may hawak na tagay. O ayan, may hawak siyang baso. Ayan po, may hawak po siyang baso. Asan na yung baso na yan? Ayan. May hawak siyang baso na ang kaharap niya ay isang royal. No, royal po yung kaharap. Oh, royal yung kaharap at parang may basket dito sa harap o lalagyan ba to ng yelo. So may basket sa harap. So hindi ko dito nakita yung sinasabing alak. Ngayon, hanapin natin yung alak niya. Parang wala namang alak akong nakita dito. Ah, ito. So, katabi ng royal, mayroong isang bote ng SMB ata to. Ito, SMB ata yan. Tapos may royal doon sa katabi. At itong lamesa na ito ay parang party yata ito. O ano ba, kasi hindi lang ito yung nag-iisang lamesa. Ang dami pong lamesa sa kanilang likuran. Sa kanilang likuran. Maraming lamesa doon sa kanilang likuran. Siguro ito ay isang event o isang party na dinaluhan itong mga barkadang ito. So natural, dito sa mga teenager na to, hindi naman ito mga ignorante. Ha? Ano ba yung Erika nyo, virgin pa? Hindi pa ba? Sabihin nyo sa akin, yung Erika nyo ba, virgin pa? Hindi pa ba yan nakakatikim kahit alak man lang? Huwag niyo ko paglulukuhin. Kung ito si Beyonce ay nakita ninyo dito sa lamesa na may mga kasama, siguro ito yung mga classmate nila o baka itong lugar na ito ay isang public event, ano? So, siyempre yung mga barkada niya, mga barkada niya o mga kaibigan niya ay may mga boys, ayan o may mga lalaking ka-classmate siguro yan, hindi lang naman siya nag-isang lalaki diyan. Ayun o may mga babae, nakatabi si Beyonce, ayun si Beyonce, at ito may katabi siyang itong nagpi-picture, no? Itong nagpi-picture, siyempre katuwaan mga barkada, mga teenager ito. So, nag-aaral sila ng buhay, kung anong buhay sa labas, kung ano yung buhay kung ano yung realidad na kanilang ginagalawan. So, itong mga ilabas na ito, saksakan ng tatanga, no? Pasintabi na dito sa mga ito. Lalong-lalo na dito kay, hindi ko alam kung anong galit nito kay no? Ito yung kaaway ni Kuya Bal. Sabi dito, Kalinga Prab, ilab team si Joy at Edo, malaking impact. Support pa kami dyan. Promise, mag-grow yung channel nyo. Bakit? Pag hindi ba kayo mag-support, hindi ba mag-grow ang channel ni Kalinga Prab? Naaaning na kayo? No? Masyado kayong mga ilusyonada, no? Mga ilusyonada kayo na kung kayo ang mag-support, mag-bloom yung channel ni Kalinga Prab. Hello? Mga traidor kayo kahit hindi na kayo sumilip sa channel ni Kalinga Prab, mabubuhay ang channel ni Kalinga Prab dahil milyon ang kanyang subscriber. Ilan lang ba kayo? Kakulangan ba kayo? Hindi kayo kakulangan, no? So, at ang napapansin ko dito, obsessed kayo kay Edo? Hinayang ba kayo na hindi nakatuluyan ni Edo itong Erika nyo? Sino bang may kasalanan? Sino bang sumama sa matanda na may pera? Iniwan yung bata. Di ba yung Erika nyo? Dahil mga sulusol kayo, ang Erika nyo nagmukhang pera. Diba? Ako gumaganti lang ako sa mga patutsada ninyo dito sa inyong ipinupost. Hindi rin naman maganda na kayo na lang ng kayo ang babanat. Tapos walang sasagot. Kawawa naman yung bata, no, na masyado nyong nilalait. So ito, basahin natin yung kay Tunyakaw. Tunyakaw, ito si Tunyakaw, yung kaaway yata ito ni BSM, no? Ito yata, yung founder ng Ilabers na to. So ikaw, Miss Tunyakaw, ay ni Tunyakaw Torres daw to. Ito yung kanyang pagkahaba-habang post. Ito po yung pagkahaba-haba niyang post na ang sunod nito ay yung video ay yung picture ni Erika ay ni Beyonce na nakapost yung paa na kesyo para daw pinitpit na luya at yung pakikipag-inuman daw ni Beyonce. Bakit? Yung Erika nyo hindi ba nakikipaglaplapan? Yung sinasabi nyo nakikipag-inuman, lasinggira, mga tanga pala naman kayo eh. Humawak lang ng baso, nakita nyo yung lasinggira na? Paano kung hawakan mo nga at ito'y ating pipicturean? Hawak niya yung baso. Ang sabihin yung lasinggira, kung araw-araw ay nakita niyong nagtutungga at nandun sa inuman. Pero yung picture na yun, at mukhang party-party naman yun ng mga kabataan, normal yun. Huwag niyong sabihin lasinggira. Dahil hindi niyo naman nakita na nagpasuray-suray sa daan. Paano niyo masasabing lasinggira ang isang tao? Kung mo ba kay may nakaharap na buti sa lamesa, ay paano kung nakiupo lang yung tao pala? Nakiupo, tapos dinagayan. Nangyayari yung mga ganyan eh. Halimbawa, may mga party. Andun yung kaibigan ko sa kabila, yung lamesa doon sa kabila. Teka nga, at lalapitan ko, lumapit. Ang ginawa, tinagayan, tagay mo, isang baso lang. Sa pag-abot niya ng tagay na yun, picture, o gumano naman yung tao. No? Anong masama doon? Tapos, i-highlight nyo pa
yung GSM na yon na nakalagay doon sa lamesa. Ang masama, bago kayo gumawa ng kwentong walang kwenta, kung hawak-hawak, ni Beyonce, yung GSM na yon at siya ay naglalakad ng pasuray-suray at hindi na makagulapay, doon nyo sabihin na maglalasing yung tao, Pero yung hawak lang, yung baso, at yung bote ay malayo sa kanya, distansya, napakalayo ng bote, ng alak na GSM. At mukhang yung GSM na yun ay hindi pa nabubuksan, nakalapag lang siguro yun. Tapos sasabihin nyo maglalasing, kumusta naman yung Erika nyo? Kaya nababalikan yung Erika nyo dahil sa mga kadesperaduhan ninyo, halatang halata kayong napapraning na kayo. Di ba? Di ba? Tapos sasabihin ninyo nilalait o sinisiraan yung Beyonce ay yung Erika ninyo. O ito, basahin natin. Nanggagalaiti sila pag inugali namin ang ugali nila, mag-iisang taon nyo na binabalahura. Si Erika, nananahimik kami ngayon, mag-post lang ako ng hindi talaga to bashing, ay di kasi kayo manahimik at mag-move on, pasok sa page namin at kung ano na lang ang pinagsasasabi. Teka lang, sagutin ko kayo dito. Pasok ba ng pasok sa page ninyo at kung ano-anong pinagsasasabi? May masasabi ba ang pumapasok dyan kung walang nababasang karumal-dumal dyan sa inyong mga pananalita? Mga bobo? Pasok ba ng pasok? Tapos, ayan, kung ano daw pinagsasasabi. Di nyo rin matanggap na yung ipulutan dito, chicken feet. Hindi nyo rin matanggap na yung pinupulutan dito, chicken feet. So, ibig sabihin, yung paa ni Beyonce ang araw-araw niyong pinupulutan. Yung paa ng bata ang araw-araw ninyong nilalait. Tapos, sasabihin ninyo, kami ang nanlalait dito sa Erika ninyo. Ay, mga tanga pala kayo eh. Mga tanga kayo. Pagkatapos nyo lait-laitin yung tao, gusto ninyo, hindi na kayo sasagutin? Bakit sasabihin nyo isang taon na binabalahura yung Erika ninyo? Ano bang ginawa ninyo? Hindi ba karumaldungal yung inyong ginawa? Na pagkatapos, tulungan ng kalingap, ay sisiraan pa ang kalingap? Sisiraan nyo pa? Ang babastos nyo, tapos sasabihin nyo, magbo-boom ang channel ni Kalingap Rab pag si Joy ang ipinartner kay Edo? So, ibig sabihin lang talaga, may galit kayo kay Beyonce? Doon sa bata? Inggit na inggit kayo dahil nawala sa inyo si Edo. Sino bang nang iwan kay Edo? Di ba yung Erika nyo? Nasilaw sa salapi. Di ba? Tapos, pag binalikan kayo dito sa mga patutsada nyo na ito na pambubuli ninyo kay Beyonce, magagalit kayo. Chicken feet pala. Hindi nyo naalala. Sinabihan siya ni Papa Edong, mag-ayos ka naman, aba. Pag kayo mag-ayos ka naman, aba. Natural, si Beyonce hindi nag-aayos. Dahil bakit siya mag-aayos? Sino namang pag-aayusan niya? Celebrity ba siya? Para araw-araw mag-makeup? Ang hihina ng mga utak nyo. Pag binalik namin sa inyong may kaso-kaso agad. Oy, di kami takot sa panghahamon nyo dahil kayo ang nangunguna, hindi kami. Kung ayaw nyo ibalik lahat ng ginawa nyo, huwag nyo gawin. Kasi parang bola lang yan, nagbabanching. Masakit, no? Pag binalikan, what goes around comes around. Totoo yan. Dahil kayo yung nangungunang panglalait dito kay Beyonce, kaya ibinabalik lang namin sa inyo. Kagiron. Sabi niya, kagiron ang pig. Magmanglait pa, di namin yan ibabalik. Nananahimik lang ako. Sinagad nyo kaya we have some freedom. Speech. Speech daw. Naman, so that's all, guys. Tapos, mamimersonal na kayo. So, go on, come on. Sabi niya, breathless. Ano kayo? Ano kanyo? Soft drinks? So, ano yung GSM o Gilbis? Edit pa more. Kahit may ebidensya. Pagpalagay na natin. Yang bang picture ninyo na may nakaharap na Gilbis, pwede nyo bang patunayan sa korte na si Beyonce ay maglalasing? Hindi. Hindi nyo pwedeng patunayan. Hindi po pwedeng ebidensya yan na siya ay maglalasing. Pero na lang kung nakita nyo siya ay natulog sa kalsada na may hawak na GSM o Gilbis na yan para sabihan nyo maglalasing. Kasi unang-una to nyakaw, kung titingnan mo, kung siyusiriin mo, yung Gilbis ay napakalayo kay Beyonce. At mayroon lang siyang hawak na baso. Ngayon, sino ang nag-abot sa kanya ng baso na yon? Napakalayo niya doon sa Gilbis na tinutukoy mo. Ang nandun yung Beyonce sa kabilang dulo, na andun yung Gilbis. So, paano nyo masasabing ito ay maglalasing? Ang maglalasing ay nakagulapay sa kung saan-saan at lasing, So, sinong sasabihin yung namimersonal? Di ba kayo? Kayo na ang may sabi dito na hindi nyo matanggap na pinupulutan dito sa page namin yung chicken feet. So, ibig sabihin, kayo yung namimersonal. Anong katunya ka? Wala ka bang utak? Sasabihin mo, kami yung namimersonal?
Kumusta naman? Yung, ayan oh, hindi mo yan may tatanggi dito palang may butas ka na. Ikaw yung namimersonal, ikaw yung umamin na araw-araw ang pinupulutan nyo ay yung chicken feet. Yung paa ni Beyonce. No? So, kayo yung namimersonal. Ngayon, pag binalikan kayo at nilait din yung Erika ninyo, galit na galit kayo. Ha? Di ba? So, ano? Anong gusto nyo? Kayo lang yung manlalait? Ha? Kayo lang ba? Gusto nyo kayo lang yung manlalait? Ibang klase kayo. Ha? Ito si Beyonce. Lamesa yung inupuan niya. Hindi siya nakakandong kung kani-kanino. Hmm? Sabihin ko lang, hindi siya nakakandong kung kani-kanino at hindi siya nakikipaglaplapan kung kani-kanino. Baka hindi nyo alam. Kung may post kayong ganito, kumusta naman yung Erika nyo? Hayaan nyo. Ha? Mangangalkal ako ng mga picture na yung nakikipagdilaan, nakikipag-lips to lips, nakikipaglaplapan. Kasi naandyan yan sa TikTok eh. Naandyan yan. Nakapost ninyo. Mas malaswa. So dito, ano ang laswa? Ano ang laswa dito sa pakikipag ano na to? Sa tagay na to. Tingnan niyo kung gaano kalayo. Ha? Ayon sa Erika. Ayon sa Erika, ayon sa dulo yung juice. Ha? Ayun yung orange na yan, no? Tapos may isang picture dito na napakalayo nila. O ayan, ha? Tingnan mo ha. Ito sinasabi niyong Gilbis. O ayan, andoon sa tapat ng lalaki. Asan ba si Erika? Asan ba si Beyonce? Ha? Asan ba si Beyonce? Ayun sa dulo. Ayun sa dulo si Beyonce kasama ng kanyang mga girl na kaibigan. At itong nagpicture sa kanya, o ayan, katapat niya yung alak. At ayun yung juice. Ha? Tingnan niyo maigi. Maglalasing ba yan? Ay, kumusta naman yung Erika nyo? Nakita mo na ba yung picture na nakikipagganunan? Nakikipagganunan? Ha? Mas malaswa yun. Ha? Eto ang layo-layo. At saka normal ito sa mga kabataan ngayon. Siyempre, probinsyana. Pag may mga event-event sa kanilang mga barangay, o parang barangay nga ito, baka ito'y ano ng barangay, o sa school siguro, no? Siyempre, makikiride on yung bata. Makikisaka yung bata. So, anong masama dito, ha? Tunyakaw. Anong masama dito? Grabe kayo manlait. Pakitingin nga tunyakaw yung paa mo, ha? Pakitingin nga. Kung hindi ba rin yan mukhang paa ng kalabaw? Ang galing mong mamintas. Oh, kayo na may sabi, hindi ka makakatanggi dito. Ha? Nasasaktan kayo na pinupulutan namin yung chicken feet dito sa channel namin? So, ibig sabihin, ay talagang pinupulutan nyo nga. Ha? Araw-araw, may post kayo. Eto pa. Ha? Eto pa. Dito naman sa tiyahin, hindi nyo na talaga tinantanan. Ano kaya ang pag nagsawa si tita ni Erika, ang kay, saan na naman sila lalapit? So, hindi, kayo mga bastos talaga kayo. Iniidolo nyo si Erika. Sinasamba nyo. Ha? Sinasamba nyo. Pero nilalait ninyo yung kamag-anak ni Erika. Nilalait yung lolo ni Erika. Nilalait yung tiyahin ni Erika. Saan ba nagmula si Erika? Di ba si Erika ay sa pamilyang ito nagmula, sa inyong nilalait na mga bastos kayo, mga buwakang. Nilalait ninyo, pero yung Erika sinasamba ninyo, halos gawin ninyong santo, ilagay sa aquarium, no? Akala niyo naman pagkabirhin-birhin, kaya binabalikan yung Erika ninyo. Alam niyo, kaya nababalikan yung Erika ninyo nang dahil sa mga bunganga nyong bulok. Panlait kayo ng panlait kay Beyonce na hindi naman kayo inaano. Kung gusto niyo si Edo na bumalik sa inyo, si Edo ang karingkingin ninyo. Hindi si Erika, si Beyonce ang binabanata ninyo. Ha? Kayo, mga matatanda na, mga hitad pa, mga malalantod pa, at may mga pakilig-kilig pa. Kesyo, ipares dito kay Joy, itong si Edo, at magsusuporta kayo. Hindi ba naman kayo malalandi? Matatanda na kayo, may mga pakilig-kilig pa kayo. Alam ninyo, kaya ito ginagawa ni Kalinga Prab, na magtandem-tandem para dito sa mga love story nila na ito. Hindi ibig sabihin ay binubugaw ni Kalinga Prab itong mga batang ito. No? Kaya ganun ang ginagawa ni Kalinga Prab para sila ay matuto, mabihisan, makilala, mai-improve yung sarili nila. Dahil itong mga batang ito, may mga itsura, magaganda, pero natatabunan lang ng kahirapan. Naintindihan ninyo? Ikaw, Tonyakaw, naintindihan mo ba? Hindi nagawa si Kalinga Prab ng love team, para pag-asawahin niyang mga yan. Kaya ginawa niya yung pares-pares, love team, para dun sa mga kabataan na gustong manood. Hindi ito para sa inyong mga tsunga dahil kayo mga tigulang na. Kung gikagid man, in town to niya ako kaminaw, kung gikagid, ang tiil, ani ni Beyonce, tanawara po na imong kagidiha. Kasing daghan po kang kurikong sa imong lubot day. Ayaw sigig panaway, kay nilan ka ayo tanawon, tiguwang ka na. Unsa man ka teenager? Teenager ka nga, may mga pakilig-kilig pa kayo?
Sa totoo lang, ako nanonood ako pero hindi ako nag-e-expect na maging sila. Dahil alam ng lahat, alam natin yan, na may mga utak tayo na ito ay for content lamang, palabas lamang. Hindi ni Kalinga Prab, binibidyo ito mga ito para pag-asawahin yung mga yan. For content, para yung kitain ng kanilang vlog ay makatulong dito sa mga batang nilalait ninyo na lumaki sa kahirapan. Naiintindihan ninyo? Napakatatanga nitong mga ito eh. So hanggang doon na lang at kita-kita tayo muli sa next nating video. Bye-bye po sa inyong lahat.